I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Bago kayo umupo, lapitan mo ang 5 tao at sabihan mo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Praise the Lord. Kayo po ay makakaupo na. At napakainam na masimulan natin ang taong ito ng 2026 sa mga not just positive declarations, but declarations that comes from the Word of God. Naniniwala tayo, the Lord is transforming us from glory to glory. Amen? Kaya talagang tayo ay pabanal ng pabanal, tayo ay payaman ng payaman, tayo ay pa-level up ng pa-level up for His name's sake, so that God will be glorified in our lives. Praise the Lord. Meron lamang po akong ilang mga announcement at ito mamaya ay maaaring maulit doon sa mag-a-announce, pero nais ko pong bigyan ito ng emphasis ngayon. We will be having a 1-week prayer and fasting. So ito po ay magsisimula tomorrow. So hindi po ibig sabihin na araw-araw kayo po ay magtutungo dito, pero magkakaroon po tayo ng mga personal na mga prayer and fasting from January 5 to 11. So ibig sabihin, magbe-break tayo ng ating fasting ng Sunday. Okay? So may mga choices po kayo kung ano ang inyong nais. So naka-post po 'yan sa ating FB page. At mamaya siguro ay maipopost din po 'yan para magkaroon kayo ng idea. At kung may mga questions po kayo regarding yung fasting, pwede nyo pong lapitan yung ating mga covenant leaders. At kung may question naman, yung mga covenant leaders, humingi kayo ng wisdom sa Sovereign Holy Spirit. Praise God. So, tapos, magkakaroon din po tayo this coming Saturday. No, hindi ko ito na i-ano sa, natin, sa ating announcement at sa multimedia. This coming Saturday, ito po ay January 10, from 9 a.m. to 5 p.m., so, kung kayo po ay may mga po niyan, may mga schedule, pwede kayong humabol kasi 1 whole day. Pero kung kayo naman po ay free, I really encourage you to be here. Magkakaroon po tayo ng cleansing the temple ng January 10. So, ang ibig sabihin po ay magje-general cleaning po tayo dito. Okay? Ng atin pong mga buhay. So, tayo po ay lalapit sa Panginoon, magpapalinis po tayo. Kasi ang atin pong church ay merong tema every year. Last year, ang theme po natin ay Unstoppable Rapid Growth. Coming from Genesis chapter 22 verse 17. Ang pangako ng Panginoon sa New Living Translation, I will bless you with incredible blessings and multiply your descendants into countless thousands and millions like the stars above you in the sky and like the sun along the seashore. Genesis chapter 22 verse 17, ito po ay pinangako ng Panginoon kay Abraham. Nung inutusan ni God si Abraham na ialay ang kanyang nag-iisang anak
na minamahal, ito po ay walang iba kundi si Isaac. At dahil sa pagsunod ni Abraham, siya ay pinagpala ng Panginoon. Pero ito po ay paglalarawan ng gagawin ng nag-iisa bugtong na anak ng Diyos. At ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng nanampalataya sa Kanya, tayo po ay recipient ng mga pangako ng Diyos. Kaya yung pangako ng Panginoon kay Abraham, Genesis chapter 22 verse 17, pwede din po nating angkinin. At hindi ibig sabihin na natapos na ang taong 2025, ay tapos na yung unstoppable rapid growth. Patuloy na nararanasan natin yan. Mag-accumulate yung mga pagpapala ni Lord sa mga buhay natin. Can I hear your amen? At ngayon pong taong 2026, ang theme ng atin pong church for the whole year is unstoppable riches and honor. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, payayamanin ka talaga ni Lord ngayong taong ito. Ang atin pong tema ay unstoppable riches and honor coming from the book of Proverbs chapter 8 verse 17. Ang sabi po ng Panginoon, I will love those who love me and those who seek me will find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Yan po ang theme ng 2026. Kaya tayo ay nag-expect ng pagdaloy ng mga pagpapala ng Panginoon. Lahat ng nananampalataya, can I hear your amen? Yan, kasi ang amen, ang ibig sabihin niyan, I believe, I agree, and I receive it in my life. Kaya tayo po ay tumutugon. Amen. Kaya pag tayo ay nananalangin, hindi ba? Pagkatapos ng ating panalangin, sinasabi natin, amen. It means you believe, you agree with the word, and you receive it in your life. So, unstoppable riches and honor. At ito po ay sinimulan natin yesterday sa atin pong soaking night. Pinag-usapan natin ito na ang unstoppable riches and honor ay hindi lang ito kayamanan, hindi lang ito pera, hindi lang ito salapi, hindi lang ito material na bagay. It's beyond ang kayang ipagkaloob sa atin ng Panginoon, tayo na kanyang mga anak. Amen po ba? Pero tingnan niyo po ito. Meron po kasi tayong mga tinatawag na, I want you to receive this. Nung ito pong katotohanan na ito ay akin pong pinaniwalaan at aking inangkin sa aking buhay, nakaranas po ako ng ibang pagdaloy ng pagpapala ng Panginoon. Na tayo, lalo na tayo na mga anak ng Diyos, meron tayong pipeline of blessings from heaven. Pipeline of blessings from heaven. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kapag kanyang pinadaloy ang kanyang pagpapala, saan daw ito babagsak? On your lap. Diretso sa bulsa. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, ang pagpapala ni Lord diretso sa bulsa mo. Hindi sa bulsa ng katabi mo. Amen? Hindi ito basta parang ulan. Kasi pag pinaulan, kung sinong tamaan, mababasa. Hindi po ganon. Meron ka talagang direct na pipeline of blessings from heaven. Kaya nga lamang, meron tayong kaaway, kalaban, the devil, the thief. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. At ang isang ginagawa ng dyablo ay gumagawa siya ng paraan para yung pipeline natin mabarahan. Kaya may mga pagkakataon, bakit ganun? Parang gapatak lang yata ang natatanggap ko. Hindi ko talaga maranasan yung mga nababasa ko sa Biblia. Kasi baka may barado yung pipeline natin. Kaya kinakailangan natin ng cleansing the temple upang yung pipeline natin matanggal, yung mga bumabara, upang dumaloy ang mga pagpapala ng Panginoon, not just blessings, but even the anointing of God, the power of God ay dadaloy, and we will begin to walk in God's favor, to walk in miracle signs and wonders. Sino dito nag-expect ng mga himala kay Lord sa taong 2026? Can I hear your amen? Tayo po'y magtungo na sa ating pag-uusapan.
Ito po, ang buong month of January ay prelude. Ang buong month of January ay introduction ng unstoppable riches and honor. Nang ibig sabihin nito, ito pong month of January, maano natin ito? Magkaroon tayo ng kaunawaan, magkaroon tayo ng idea, ano ba ito? Upang sa tuwing ang Panginoon ay magbibigay ng kanyang mga kapahayagan, impartation, ito po ay marireceive natin with understanding, and we are willing to absorb, we are willing to embrace, and we are willing to apply the Word of God in our lives. Tandaan po natin ang mga pagpapala ng Panginoon, ang mga pangako ni Lord na kanyang mga pagpapala, hindi yan matik. If you will read the Bible, ang mga pangako ni Lord, ang kanyang mga pagpapala, palagi yan nakadikit, sumasabay sa kanyang mga utos. Amen. Anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, ang mga pangako ng Panginoon, hindi yan unconditional. Palagi yang may condition. Kung tayo ay matututong makipag-cooperate kay God, kung matututunan natin panampalatayaan ang kanyang makapangyarihang mga salita, matututunan nating sumunod sa kanyang mga salita dahil tayo ay nananampalataya, mararanasan natin ang mga pangako at pagpapala na nakakabit sa kanyang mga utos. Amen? So ang unstoppable riches and honor, hindi ito matik na mararanasan nating lahat dito sa Christ the Rock dahil may pangako si Lord. Pero ang lahat ng matututong makipag-cooperate kay God, sumunod kay God, manampalataya kay God, mararanasan ang unstoppable riches and honor. Kaya nga ang topic natin last night ay blessed beyond measure. Ang pagpapala sa iyo ni Lord, hindi ito masusukat. Nakadepende kung paano tayo mananampalataya. Kasi ang pagpapala ni Lord, beyond measure, without limits. Amen? So pag-usapan po natin, unstoppable riches and honor 2026. Ano po itong riches na ito? Not riches for vanity, but riches for victory. Not honor for pride, but honor for purpose. Ang ibig sabihin, kaya tayo pagpapalain ni Lord, kaya ka payayamanin ng Panginoon, hindi para lamang sa sarili mo. Hindi upang i-enjoy lamang ang mga blessings ni God. Of course, if the Lord will bless you, nais din naman ng Panginoon na ma-enjoy mo ang kanyang mga pagpapala. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ma-enjoy mo ang blessings ni Lord this year 2026. Siyempre masaya si Lord. Ang ating Diyos is our Abba Father, kung paanong ang Ama ay nagagalak kapag nakikita niyang napapagpala ang kanyang mga anak, na-enjoy ng kanyang mga anak, ang kanyang mga provisions. Ganon din ang ating Diyos. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit tayo pasasaganahin at pagpapalain at payayamanin ni Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, payayamanin ka ni Lord this year 2026. Hindi lang ito para pang sarili. Ang nais ni Lord, makaranas tayo ng mga katagumpayan upang maganap natin ang assignment natin kay Lord. Sino dito naniniwala may assignment ka kay God? At para matupad mo yung assignment mo kay God, may mga kailangan ka. May mga pangangailangan ka. Kaya si Lord ang magpo-provide. Si Lord ang mag-i-equip sa'yo. Amen. Kasi siya ang nag-uutos sa atin. At kapag nakita ni Lord
na we are very much willing to obey Him, to follow Him. Nandun yung desire natin, yung mission natin, gusto nating magkaroon ng katuparan, then the Lord will provide, the Lord will equip us, the Lord will empower us. Ang ibig sabihin, ang kayamanan na ipagkakatiwala sa iyo ni Lord, meron niyang layunin. Kaya nga lamang, ang Diyos na pinag-uusapan natin cannot be mocked. He is the all-knowing God. Alam niya ang laman ng isip mo. Alam niya ang laman ng puso mo. Alam niya ang kakayanan mo. Kaya ibubuhos ni Lord ang kanyang mga provisions and blessings according to your capacity to manage His blessings. That is why we need to continue to grow. Lumaki yung sisidlan natin. Amen. Nakakayanin natin i-handle ang mga pagpapala ni Lord. Mapagkatiwalaan tayo sa pinakamaliliit upang mapagkatiwalaan pa tayo sa mas malalaking mga pagpapala. And once again, I want to read Proverbs chapter 8, verse 17 to 18 upang patuloy itong mag-sink in. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sige, kausapin mo, kapatid, i-memorize mo yan. Parang si Joshua, nung siya at ang mga younger generation ng mga Israelita ay papasok sa promised land, ang sabi ng Panginoon, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. At ganun din tayo. Ngayong itong pumapasok tayo, unti-unti na pumapasok tayo dito sa buong taon ng 2026. Nandito pa lang tayo sa first month, nandito pa lang tayo sa first week. Ang nais ng Panginoon, ang kanyang mga salita, ma-absorb talaga natin. Point number 1, sa unstoppable riches and honor, we need to know the source of riches and honor. Naalala ko kagabi, yan din ang unang puntos. Believe who is the source. Sino ba ang source ng riches and honor? None other than God. Amen. Riches and honor are not worldly goals, but divine byproducts of reverent obedience. May mga taong yumayaman naman, pero nakuha yung kayamanan sa hindi marangal na paraan. Meron po ba kayong nabalitaan na gano'n? Yumaman, pero hindi sa marangal na paraan. Hindi yan ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, tayo na kanyang mga anak, ay kanyang pasasaganahin, na kanyang payayamanin sa pamamagitan ng marangal na paraan. Ang isang tao na hindi niya kilala kung sino ang source, may tendencing mag-compromise. Kung sa palagay mo, ang source ng iyong kinabubuhay, ng mga blessings ng life mo, ng pinagkukuhanan mo, ng iyong mga pangangailangan, ay ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Pag inutusan ka niyan ng opposite sa prinsipyo ng Diyos, susunod ka pa rin. Kahit ma-offend mo si God. Bakit? Kasi ang alam mong source ay ito, hindi si God. Pero pag kilala mo, hindi, not by head knowledge, kilala mo na ang source mo ay si God, kahit na ma-offend mo lahat, wag lang si God. Ayaw mong ma-offend yung source ng provisions, yung source ng blessings. Kaya ikaw ay magiging fully obedient kay God. Amen. Kaya nga alam nyo, pag tinitignan ko ang mga tao, at maging ang aking sarili, pag chinecheck ko ang aking sarili,
Sino ba talaga ang pinaniniwalaan ko na source ng mga provisions at blessings? Kasi kung si God, sa Kanya talaga ako nakakapit. Siya ang nais kong bigyan ng karangalan, bigyan ng kasiyahan, ma-open ko na lahat, wag lang si God. Ang sabi ng Book of Isaiah chapter 1 verse 19, wala dyan sa PowerPoint, but you can write this down. Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. If you are willing and obedient. Pilitin ka mang ibaba ng mga tao kung sino yung tingin ng iba na source. Akala nila kawalan mo pag tinalikuran ka nung akala nila ay source dahil ikaw ay natutong sumunod kay God. But it is God who will bless you. It is God who will promote you. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang source? Walang iba kung hindi ang ating Diyos. Ang tinatawag na unstoppable riches and honor flow from our intimacy with the sovereign Christ. Our intimate relationship with Him, not ambition in the flesh. Kaya huwag tayong magkakamali. Kapag ang alam mo na pinagmumulan ay ang iyong sariling husay at galing, magiging mayabang ka na. Pag umaangat ka na, nale-level up ka na, napopromote ka na, makakalimutan mo si Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. Kaya makakakita tayo ng mga taong ganon, na kapag ka nagle-level up na, napopromote na, ayaw nang maglingkod kay God. Ayaw nang magpunta ng church. May feeling siya na siya ang source. Hindi niya kailangan si Lord. Pero kung alam mo na si Lord ang source, mas lalo kang pinagpapala ni Lord, mas lalo kang mag-humble down kay Lord. Amen. Kaya alam niyo, magre-raise up ang Panginoon ng mga multi-millionaire sa Christ the Rock na patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Magkakaroon tayo ng mga asheret na mga pinayaman ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng mga praise and worship team na mga pinayaman ng Panginoon. Dahil si Lord ang source. Palakpakan nga muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ni Lord Jesus Christ sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Dependent ang mga branches sa vine. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kailangan mo si Lord. Sabi ni Lord, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. John chapter 15, verse 5. Tatandaan natin yon. Kailangan natin si Lord. Si Lord ang source, hindi ang anuman sa sanlibutang ito. Hindi tao. Amen. Si Lord. Pwedeng gumamit si Lord ng mga tao. Pero pag yung mga tao na yan, ayaw na nilang magpagamit kay Lord, hahanap si Lord ng ibang pagkakatiwalaan niya upang magkaroon ng katuparan ang kanyang layunin. Kayang gamitin ni Lord ang uwak katulad ng panahon ni Elijah. Kayang gumamit ng Panginoon ng iba't ibang mga kaparaanan upang ikaw ay pagpalain. That is why the blessing of God is beyond measure. Amen? Seek Him and riches will seek you. Honor Him and honor will find you. Kapag natuto kang sumunod kay Lord, parangalan si Lord, hindi ka magko-compromise, ang pagpapala ang maghahabol sa iyo. Ang promotion ang maghahabol sa iyo. Amen?
Dahil si Lord ang nagpapala, si Lord ang nagpo-promote, si Lord ang nagle-level up. That is why I believe with all of my heart, pag natutunan natin ito, itong year 2026, maraming ipopromote ang Panginoon. Amen? Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, para sa iyo yon. So number 1, the source of riches and honor. Number 2, the season. Hindi lang yung source, pero dapat maunawaan natin the season of supernatural provision. God is the God of season. Ang season, hindi yan imbento ng tao. Ang season galing kay Lord. Ang tao, ina-identify lang natin. May mga pagkakataon, pinapangalanan ng tao para magkaroon ng distinction ng mga kapanahunan. Pero ang mga kapanahunan ay galing kay Lord. Hindi nyo ba napansin, merong panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. Amen. Hindi ikaw magdidictate niyan. Kasi itinakda yan ni Lord. Amen. Sa ating bansa dito sa Pilipinas, merong panahon na tag-init. At merong panahon ng tag-ulan. May tagtuyot, may tag-ulan. Yan ang panahon. Hindi mo po pwedeng i-dictate, ayoko ng tag-ulan. Kahit ayawin mo, bubuhos ang tag-ulan. Itinakdayan ng ating Diyos. Anong ibig sabihin nito? Kinakailangan din bilang mga anak ng Diyos na i-identify natin yung mga tinatawag na mga window of seasons na itinakda ng Panginoon. Igagrab natin ang opportunity na yan. And this year is the year of unstoppable riches and honor. I-grab natin ang opportunity na ito na si Lord ay nagbubuhos ng mga pagpapala sa kanyang mga anak. This year marks a prophetic season. Provision will flow. Platforms will open. Opportunities. And purity will preserve. May kakaibang sa kapanahonang ito, may kakaibang galaw ang Panginoon. Dapat katulad tayo ni Isaacar. Sa 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Ang sabi dito, from Isaacar, men who understood the times and knew what Israel should do. 200 chiefs with all their relatives under their command. Ito daw si Isaacar at ang kanyang mga anak na unawaan nila ang kapanahunan ng Diyos. For example, itong month of January is the month of first fruit. Dapat naunawaan natin yan. Actually, pwede mo namang gawin yan ng month of February, ng month of March, pero may kakaibang window ang month of January. Because the first and the best belongs to our God. Amen? And this season, I believe, this season of year 2026, God is positioning Christ the Rock for global influence and spiritual authority. Grabe yung promotion na binibigay sa atin ng Panginoon. Last year, tayo ay pinapunta ng Panginoon, ang inyong Daddy Bishop, Mama Reb, pinapunta kami ng Panginoon sa 6 na mga iba't ibang mga bansa. Nag-open si Lord ng mga pintuan sa iba't ibang mga bansa upang tayo ay makapagministeryo. At may ilan, no? Sa Vietnam at Singapore, may mga nakasama sa amin. But I want you to believe this and receive this. This year, maraming mga bansa, magbubukas ang Panginoon ng doors, pupuntahan namin at may mga sasama na sa amin. Mas marami ang makakasama ngayong taon na ito. Ang mga mananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng kakayanan natin, kasi kung kami din, imi-measure namin yung kakayanan namin para magawa namin ang ginagawa namin,
hindi din kami makakarating sa mga pinapapuntahan sa amin ni Lord. We need to believe. We need to walk by faith. Because without faith, it is impossible to please God. And you will be amazed this year na pag matatapos na ang taong 2026, ini-evaluate mo na ang buong 2026, may isip mo, paano ako nakarating dun? Si Lord ang magdadala sa iyo. Amen? Sabihan mo nga ang iyong katabi, si Lord ang magdadala sa iyo. Dahil may anointing ka na gagamitin ni Lord so that you could minister to many people. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Like Joseph, the story of Joseph the dreamer in Egypt, ginamit siya ng Panginoon. Provision is entrusted not for personal luxury, but for kingdom preservation. Pagka tinignan ang bank account ni Joseph, zero. Nakakulong nga eh. Walang laman ng GCash. Pero sa isang iglap, pinatawag siya ng parao. Ilang minutong pakikipag-usap sa parao, nagministeryo siya. Sabi niya, hindi ko yung kaya-kaya ni Lord. Amen. Sino dito naniniwala, maraming bubuksan na pintuan ng Panginoon kasi gagamitin ni Lord yung anointing mo to minister. May mga taong sinasaniba ng mga masasamang espiritu, kinukulam, binabarang, gagamitin ka ni Lord. And it will open the door. May mga sakit at karamdaman, ikaw ang mananalangin, gagamitin ka na instrumento ng Panginoon, makakaranas ng miracle of healing dahil ang himala nagmumula sa Panginoon. Amen? Amen? At hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ang anointing na meron ka, hindi lang pang Pilipinas. Amen? Naalala ko last month, nung nasa Japan kami, nung may pinag-pray kami ni Rev Sel, kinukulam. Pero ang mangkukulam nandito sa Pilipinas. Grabe, ibang level pala ang mga mangkukulam dito sa Pilipinas. Nasa Japan na ang mangkukulam, dito pa kinukuha. Pero ang anointing na meron tayo, global. Kaya magbubukas ang Panginoon ng mga pintuan globally. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, ihanda mo ang passport mo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya bumili ka na ng i-check-in baggage mo. No? Yung mga maleta na gagamitin. So masabihin nanay mo, saan ka pupunta? Bakit bumibili ka niyan? Kasi po mangingibang bansa ako ngayong taong 2026. Amen? So hindi lang yung source, hindi lang yung season. Number 3 is the stewardship of wealth. The stewardship of wealth. Hindi lang kilalanin kung sino ang source, naunawaan mo ang season. Itong year na ito, 2026, this is the season of unstoppable riches and honor. Nakaligtaan kong sabihin, manalangin kayo na ngayong taong ito, makapagsimula kayo ng inyong negosyo. And we will be praying. Kapag kayo ay magsisimula ng business, sabihin nyo sa amin, inform us so that we can pray for you at gagawa tayo ng mga listahan ng mga Christ the Rock na nagsisimula o nagpapatuloy ng kanilang mga businesses and ilalagay natin yan sa ating intercession, ilalagay natin yan sa spiritual warfare na mga GC natin at patuloy yan na ipapanalangin kasi pipigilan niya ng dyablo. Pero kailangan natin yung ipanalangin kasi yan ang gagamitin ni Lord ng mga end-time kingdom financiers. Amen? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ikaw ang tinutukoy ni Bishop. So number 3, kinakailangan matutunan natin yung stewardship of wealth. Kingdom riches are for righteousness, not recognition. Kaya kinakailangan iingatan natin. Hahawakan natin ng maayos. Hahawakan natin ng may katwiran. Hindi upang ipagyabang.
Subalit ang nais natin, mag-glorify si Lord. Honor is for service, not self-promotion. The faithful shall steward resources to finance world evangelization. Pag sinabi nating stewardship, dalawa ang pinag-uusapan natin dyan. Goodness and faithfulness. Kaya ang binigay ng Panginoon na parabola ng isang mayaman, nag-iwan ng kanyang mga talents, ng kanyang kayamanan sa kanyang mga servants. Nung sila ay kinatagpo na ulit nitong mayaman na ito, ang sabi niya dun sa binigyan niya ng 5 talento ng mga pera, ayun ang kanilang currency. Ito ay nadoble, naging 10. Ang sabi niya, well done, my good and faithful servant. Ang ibig sabihin, ngayong taong 2026, we see to it na tayo ay good and faithful steward. Do not underestimate. Huwag mong isipin, mahirap lang ako. Maliit lang ang sahod ko. Maliit lang ang komisyon ko na natatanggap. Ang tanong, ikaw ba ay mabuti at matapat na katiwala? Maliit nga yung natatanggap mo, yun ngang maliit, hindi mo mapamahalaan ng may kaayusan at katapatan. Paano kapag kakatiwalaan ni Lord ng mas malaki? Amen. Sa tithing pa lang, hindi ka makatawid. Sino dito, aamin sa harap ng Panginoon, taong 2025, naging matapat siya sa kanyang ikapo. Alam niyo kung bakit ang ginamit kong halimbawa ay ang ikapo? Kasi ang ikapo, ang sinusukat talaga ng ikapo, hindi generosity. Ang sinusukat talaga ng ikapo, katapatan. Kasi fix yan eh. Magiging matapat ka ba? Magiging consistent ka ba? Sa panahon ng karangyaan? Sa panahon ng mga pagsubok? May mga tao kasi, magiging matapat lang kapag, wala naman akong ibang gastusin, wala akong ibang paggagamitan, walang challenge, mag-iikapo ako. Ngayong buwan na to, daming gastos, tuition fee, wala mo nang ikapo. Hindi, ngayong buwan na to, hindi ako magiging matapat. But Lord, bless me. Hindi ganun ang katapatan. Amen. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, parang nanahimik ka bigla. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. Alam niyo, ang nais ng Panginoon, maging generous tayo. Pero tingnan niyo po ako mabuti. Kung sa tithes, hindi ka makatawid, hindi ka magiging generous. Wala akong nakitang naging generous na hindi makatawid sa tithes. At maraming hindi lahat, sa mga bashers, hindi lahat. Kasi meron akong pinost about sa tithes. Naku, napakadaming doon, napakadaming nag-thumbs up, nag-thumbs down, at napakaraming mga bashers. Walang nagiging generous na hindi nakakatawid sa tithes. Karamihan ng ayaw ng tithing. Tignan niyo po akong mabuti. Baka ikaw nandito ka ngayon, tahimik ka lang pero against ka sa tithes. Karamihan ng ayaw sa tithes ang binibigay less than. Less than. Hindi lahat, pero karamihan. Kaya nga kapag ako ay may nakakausap na against sa tithing, tatanungin ko, be honest, be honest. Ikaw ba ang binibigay mo more than 10 sa palagay mo? But you are against tithing?
Kasi kung ang binibigay mo are more than 10, I salute you. I respect you sa iyong paniniwala. Pero, you are against tithing. Pero less than 10 ang binibigay mo, ginajustify mo ang kakuriputan mo. Yan ang totoo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, para sa iyo din yon. Dahil kung ikaw na pag natawid mo ang tithing, then you will become generous because tithing is not giving. Amen? Kasi yung 10% na yan para kay Lord, nagiging generous lang tayo pag nagsisimula na tayong magbigay para sa Panginoon. Then the Lord will pour out His abundant, overflowing blessings, unstoppable riches and honor. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon na tayo ay good and faithful steward. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! And last, number 4, the signs of the church in 2026. Anong ina-expect natin sa Christ? Anong ina-expect mo na mangyayari sa buhay mo? Bakit? Because we are the church. The sons and the daughters of the kingdom. The assembly of the called out ones. Yan ang church. The people. Tayo yan. Pag sinabi natin Christ Tarak, ang church, tayo yan. Kung ano nangyayari sa atin, yan ang nangyayari sa church. Pag ang prayer life natin bagsak, bagsak ang prayer life ng Christ Tarak. Amen. Kaya nga isa yan sa dapat nating i-level up ang prayer life ng church. Kasi may dalawang prayer life ang church. Yung tinatawag na personal time with God. God honors that. Pero meron ding corporate time with God. And God honors that as well. Actually, ang Sovereign Holy Spirit ay bumaba during corporate prayer time. Diyan bumaba. Diyan yung tinatawag na Pentecost. Ibinuhos ng banal na Espiritu ang kanyang kapangyarihan. Anong makikita natin ng mga signs ng Christ the Rock, ng church this year, 2026? First is purity. Kaya nga itong darating na Saturday, gusto natin magpalinis tayo sa Panginoon. Amen? Para kapag tayo ay nalinis, humingi tayo ng kapatawaran, kung may mga inner hurts, may mga unforgiveness na kailangan nating isuko sa Panginoon, bitterness, anger, o ano pa man, magpapalinis tayo sa Panginoon para itong taong 2026, lalakad tayo, sisimulan natin ang may kalinisan. At araw-araw lalapit tayo kay Lord. Kasi ang pangako ng Panginoon, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you from all your sins and to purify you from all unrighteousness. Another sign ng Christ the Rock this year, 2026, generosity. Giving will unlock global harvest. Alam niyo kung sino ang gagamitin ng Panginoon, ma-penetrate, no, magbubukas ng pintuan globally, yung mga generous ang gagamitin ng Panginoon. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo, pag nag-abroad ka, magastos yan. Magastos talaga yan. Kaya nga kailangan natin ng blessings ni Lord. Pero yung mga generous, si Lord ang magpo-provide. Amen? Next is stewardship. Katulad ng pinag-usapan natin. Resources will be managed for mission, not materialism. Yung mga pagpapalain ng Panginoon, yung mga good and faithful steward, alam nila na ang mga blessings ni Lord, kapag ito ay nag-overflow na, kapag ito ay abundant na, hindi ito para sa kanila lang. Pero may pinaglalaanan yan. At tayo ay binigyan ng Panginoon ng heart dito sa Christ the Rock to plant churches, not just all over the nation, but all over the world. Amen? Kaya kailangan tayong mga nandito, mga Christ the Rock family, alam nyo kung ilan na yung mga churches natin. Lahat yan kinakailangan ng suporta, panalangin, and even resources. Amen. Meron na po tayong 10 churches, including the main church. And I believe this year, 2026, marami pang bubuksan ng Panginoon.
And who knows, magkaroon tayo sa abroad. Muling magbubukas ang Panginoon ng mga doors sa international ministry. May mga gagamitin ng Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! And last is humility. Influence will be inherited by the meek, not the proud. Ang sabi ng Proverbs chapter 13 verse 22, dito na ako magtatapos sa dalawang verse na ito, and I want you to receive these verses. Proverbs chapter 13 verse 22. A good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Listen, magkakaroon ng shift. May mga pinagpala noong taong 2025, 2024, 2023 na magkakaroon ng shift. Nakita ni Lord hindi mapagkakatiwalaan. This year 2026, kung ikaw ay mabuti at mapagkakatiwalaan, ililipat sa iyo ng Panginoon. Amen. Ikaw ang kinakausap ni Lord. This year, expect merong shift na mangyayari. Amen? I believe maraming magiging multi-millionaire sa taong ito ng 2026. Lahat ng nananampalataya pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! And tatandaan natin, may purpose yan. The purpose is the fulfillment of world evangelization. Last verse, Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Ecclesiastes chapter 2 verse 26. To the person who pleases Him. Kapag alam natin, siya yung source, sa Kanya tayo didikit, siya yung gusto nating i-please. God gives wisdom, knowledge, and happiness. Alam mo yung itong taong ito, yung mga blessings ni Lord, mai-enjoy mo. May mga tao, blessed na blessed din nila ma-enjoy. Miserable pa rin ang buhay. Wala pa ring satisfaction. Pero ikaw, habang binibigay ng hindi pa naman ganun kalaki, palaki pa lang ng palaki, pero kahit hindi pa ganun kalaki, you appreciate God. Amen. Dinala ka pa lang sa Baguio, tuwang-tuwa ka na, Lord, thank you sa Baguio. Susunod mo, makita-kita mo, nasa Hong Kong ka na. Amen. Hindi ko alam kung kailan mag-o-open ang Israel, but my heart, ang Christ na magkakaroon tayo ng theme na mag-Holy Land Tour. Amen? Ako dati pangarap ko lang yan. Pero 2023, dinala kami ng Panginoon sa Israel. Manampalataya tayo. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. But to the sinners, He gives the task of gathering and storing up wealth. Ano yung gagawin ng Panginoon? Yung mga unrighteous, yung mga makasalanan, o sige. Yan pala gusto nyo. Sige, mag-ipon kayo ng mag-ipon ng kayamanan. Anong gagawin ni Lord? But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Ang sabi ni King Solomon, this too is meaningless, a chasing after the wind. Kaya wag tayong maghabol sa kayamanan. Ang habulin natin si Lord. At ang kayamanan ang maghahabol. Amen? Closing, the humble shall inherit influence. The faithful shall steward wealth. The church of Christ the Rock shall rise in unstoppable riches and honor, not for comfort, but for commission, not for pride, but for proclamation, not for luxury, but for the Lamb, our Lord Jesus Christ. This is the year the kingdom advances with unstoppable provision and unstoppable honor. Tayong lahat ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Lahat tayo ay tumayo.
Itaas natin ang ating mga kamay. I want to pray for you. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kamay na yan. I'm praying, Lord, may your anointing flow. The anointing of Proverbs chapter 8, verse 17 and 18. Unstoppable riches and honor. The anointing of Deuteronomy chapter 8, verse 18. The anointing to produce wealth. Flow. Pwede mo bang ilagay ang mga kamay na nakataas na yan, ilagay mo sa iyong dibdib, sa iyong puso. Hinihiling ko din po, Lord, mold us, all of us, to be good and faithful stewards. Na tunay na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa misyon, sa apostolic mission na pinagkatiwala niyo po sa church. Thank you for unstoppable riches and honor 2026. All the glory and the worship to you alone, in the most precious and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah.